Target pagbotohan sa ikalawang linggo ng Mayo ng House Justice Committee kung mayroong probable cause ang mga inihaing impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Kakailanganin lang nila ng 21 na votes bago ito maitawid sa Senado na tatayong impeachment court. Ang buong detalye tinutukan sa report ni Milky Rigunan. Malamang sa second week ng Mayo magbobotohan sa plenaryo para pagtibay na magiging resulta ng committee report ng House Justice Committee sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Committee on Public Accounts Chair Terry Ridon, miyembro ng Justice Panel, tatapusin na nila sa Miyerkules, April 29 ang impeachment proceedings laban sa Vice Presidente at ang pangunahing tatalakayin ay tungkol sa death threats. Bubuksan na rin ang salyadong kahon na isinumite ng Bureau of Internal Revenue noong nakaraang hearing na naglalaman ng records ng income tax returns na mag-asawang VP Sara at Attorney Manasseh Scarpio. Sabi ni Ridon, 21 votes lang mula sa kabuoang 39 members ng House Justice Committee ang kakailanganin para ideklarang may probable cause sa mga articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Ang kumpletong report ng Justice Panel ay susumite sa plenaryo sa ikalawang linggo ng Mayo para pagbotohan at kung mapagtitibay sa itatawid sa Senado. Mayorya lang naman po ang boto ng pong mga miyembro ang kailangan. So I think around mga 21 votes. 21 yun po nga out, kailangan para dito. 21 out of how many members ng Justice Committee? 39. 39. So 21 ang kailangan natin, Kong Terry. Ngayon, kung ito po ay nagkaroon ng 21 votes out of 39, aakyat na po ito sa plenaryo o magsusumiti muna tayo ng committee report? Hindi, yung committee report, isusulat po ng komite, tapos yan po yung i-presenta sa plenaryo. No? So, ang understanding ko, kalakip na po dyan yung draft articles of impeachment na yan po yung itatransmit sa Senado. Una rito, sinabi ni Ridon ang usapin ng unexplained wealth. Nakasisiguro ng may probable cause at saklaw nito ang betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.